Please like, comment, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. EPP4 na isasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim, pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng abono, at paggawa ng abonong organiko at iba pa. Halina tayo ay maglakbay, umuglas ng makabagong kaalaman. Sa EPP lalawak ang kaalaman, entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, EPP ay tuklasin, pakinggan upang ito'y maunawaan. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kabataan siya na may kinabukasan. Layunin, sa pagtatapos ng araling ito ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim, pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng abono, paggawa ng abonong organiko at iba pa. Para sa unang pagsubok, panuto, isulat ang tama sapat lang kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tamang pag-aalaga ng tanim at mali naman kung hindi. Kung mali ang iyong sagot, bilugan ang maling salita sa loob ng pangungusap. Isa, ang tubig ay kailangan ng mga halaman upang masipsip ng mga ugat ang sustansyang taglay ng lupa. 2. Diligan ang mga tanim ng 3 beses sa isang araw. 3. Gumamit ng kasangkapang nasa maayos at nasa kondisyon. 4. Bangkilan ang lupa sa paligid ng halaman ng 1 o 2 beses sa isang araw. 5. Gawin ang pagbubungkal kung ang lupa ay mamasa-masa na kadalasan ay sa umaga o hapon. Panuto, tukuyin kung ano ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Pumili sa loob ng kahon at isulat sapat lang. 1. Ginagamit ito sa paglilipat ng mga punla. 2. Ginagamit sa pagdidilig ng halaman. 3. Ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. 4. Ginagamit sa paglilipat ng lupa. 5. Ginagamit sa paglilinis ng tuyong dahon at pagpapantay ng lupa. Para sa paghahabi ng layunin, suriin, tingnan ang nasa larawan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Maganda ba ang pagkakaayos ng mga halaman sa larawan? Sa tingin mo madali ba gawin ang ganitong uri ng plano sa mga halamang ornamental? Kaya mo din ba gawin ito? Paano? Pagpapalalim ng kaalaman, masistemang pangangalaga sa tanim na halamang ornamental. 1. Pagdidilig-diligan ang halaman araw-araw sa hapon at umagang-umaga. Ang tubig sa umaga ay makakatulong upang maiwasan ang evaporasyon ng tubig at makuha lahat ng mga ugat. Iwasan na malunod ang halaman. 2. Paglalagay ng abono. Ang paglalagay ng mga opat-aba sa lupa tulad ng tuyong dahon at dumi ng baka ay makatutulong sa mabilis na paglaki ng halaman. Ang pataba ay maaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim o pagkatapos magtanim. 3. Sapat na liwanag. Isa sa mga pangunahing pangangailangan para sa mga halaman ay liwanag. Sa bahay ay siguraduhin na sila ay makakuha ng sapat na liwanag. Ang mga halaman na nangangailangan ng buong sikat ng araw, ay dapat ilagay sa isang lugar na makakakuha ng 4 hanggang 6 na oras ng direktang liwanag sa bawat araw. Ang mga halaman na nangangailangan ng bahagyang sikat ng araw, ay dapat ilagay sa isang lugar na makakakuha ng 2 hanggang 3 oras ng direktang liwanag sa bawat araw. Ano ang compost? Ito ay pinaghalo-halo at binulok na dayami, damo, dahon ng ipil-ipil, asola, sesbanya, pinag-anihan ng mais,
munggo, soya o leg-umbre, at dumi ng hayop. Mayaman ito sa sustansya na kailangan ng palay, at iba pang halaman. May dalawang uri ng abono. Ito ang organikong pataba at di-organikong pataba. Ang organikong pataba ay nakukuha sa paggawa ng compost ng mga nabubulok na bagay tulad ng dumi ng hayop, mga balat ng prutas, damo at iba pa. Ang di-organikong pataba ay inihanda sa prosesong kemikal at mekanikal at ito ay madaling mabibili sa mga piling tindahan. Bakit maganda ang compost? 1. Pinalalambot ang lupa. 2. Hindi mabilis matuyo ang lupa. 3. Pinaluluwag ang paghinga ng lupa. 4. Ibinibigay ang sustansyang wala sa abonong kemikal. 5. Matipid, maaaring mabawasan ang dami ng kemikal na abono, hindi na malululong sa utang ang mga magsasaka. 6. Pinararami ang ani. 7. Pinipigil ang pag-asim o pag-alat ng lupa. 8. Namamatay ang mga sakit at mga buto ng damo dahil sa init. 9. Madaling pakanabangan ng halaman. 10. Maaaring paghalo-haluin ang maraming sangkap, kaya't darami ang sustansya ng compost. Sa paghahalaman kailangan din ng abono upang maging mataba at malago ang mga pananim. Ito ay maaaring magmula sa likas na yaman. Sa pamamagitan ng composting ang mga sariwa o nabubulok na mga basura tulad ng balat ng prutas, gulay, dahon ng halaman at dumi ng mga hayop ay pwedeng gawing abono. Ang organikong pataba ay maganda sa lupa at halaman dahil ito ay nakapagdaragdag ng water holding capacity ng lupa at nakapagpapataba ng halaman. Ang organikong abono ay nakapagpapaganda sa kalidad ng lupa. Ito ay makukuha sa paggawa ng compost. Narito ang mga paraan ng paggawa ng compost kit. 1. Humanap ng medyo mataas na lugar. 2. Hukayin ito ng 2 metro ang haba, luwang at lalim. 3. Ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, basurang nabubulok at pinagbalatan ng gulay at prutas. 4. Patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok, at baka. 5. Sabugan ito ng abo at patungan ito ng lupa. 6. Ulitin ang pagkakasunod-sunod ng damo, nabubulok na basura, dumi ng hayop, abo at lupa hanggang sa mapuno ang hukay. Tandaan, patagilan ng 3 buwan o higit pa ang mga bagay sa hukay o compost pit upang mabulok ng mabuti. Kahalagahan ng pagbubungkal ng lupa. Mabilis na dami ang ugat ng tanim. Maluwag na makakapasok ang hangin at tubig sa tanim, at mabilis at magandang lalaki ang tanim. Paglalagay ng abono o pataba. Ang abono o pataba ay mahalaga sa mga pananim, nagsisilbi itong sustansya sa lupa na kailangan ng ugat ng pananim. Bagamat may mga organikong abono na madaling mabili sa mga tindahan, ang paggamit ng organikong pataba ay higit na iminumungkahi dahil ligtas at mura. Ang paglalagay ng pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim, o pagkatapos magtanim. Higit sa lahat, ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng abono ay habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga. Sa panahong ito kailangan ng tanim ang sustansya mula sa lupa. Ang patabang galing sa may buhay ay inihahalo sa lupa, samantalang ang patabang galing sa walang buhay ay nakasulat sa balot ng mga ito. Narito ang ilang paraan ng paglalagay ng abono o pataba. 1. Broadcasting method. Ang pataba ay kinakalat sa ibabaw ng lupa, kadalasang ginagawa ito sa palayan at maisan. 2. Side dressing methods. Ang pataba ay ilalagay sa lupa na hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kagamitang nakalaan para. Dito, ito ay kadalasang ginagawa sa mga halaman na nakatanim, na pahilera at hindi pa isa-isa. 3. Foliar application methods. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng solus yung abono sa mga dahon. 4. Ring method. Paraang pabilog. A. Hamukay ng pabilog sa paligid ng tanim na may layong. Kalahati hanggang 1 pulgada mula sa puno o tangkay. B. Ilagay ang pataba sa lugar na hinukay. C. Takpan ng lupa ang pataba. 5.
Basal Application Method. Paglalagay ng abono sa pamamagitan ng pataba sa lupa bago itanim. Kapag ang halaman naman ay itatanim sa paso, ang pataba ay inihahalo muna sa lupa bago itanim ang halaman. Pag-alam sa mga natutunan. Panuto, ang mga sumusunod ay mga paraan ng paggawa ng compost pit. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa paggawa ng compost pit. Gawin ito sa hiwalay ng papel. Patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok at baka. Ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, basura ang nabubulok at mga pinagbalatan ng gulay at prutas. Ulitin ang ganitong pagkasunod-sunod ng damo, nabubulok na basura, dumi ng hayop, at lupa hanggang mapuno ang hukay. Hukayin ito ng 2 metro ang haba, luwang at lalim. Patagilan ng 3 buwan o higit pa upang mabulok. Kunin ang mga compost sa pamamagitan ng pagsasalandre gamit ang metal screen na maliit ang mga butas. Humanap ng medyo mataas na lugar. Para sa gawain 1, panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Gumuhit ng masayang mukha kung totoo ang isinasaad ng pangungusap, at malungkot naman kung hindi. Iguhit ito sa patlang bago ang bilang. 1. Ang mga tira-tirang dahon ng gulay at pinagbalatan ng prutas ay mainam na sangkap sa paggawa ng organikong pataba. 2. Ang paggamit ng organikong pataba sa ating pananim ay ligtas sa ating kalusugan. 3. Kinakailangan ang compost pit kung tayo ay gagawa ng organikong pataba. 4. Malaking sagabal sa mga pananim ang paggamit ng organikong pataba. 5. Ang pagsunod sa wastong pamamaraan ng paglalagay ng abono ay may magandang dulot sa pananim at taong gumagawa nito. Para sa gawain 2, panuto, pagtambalin ng hanay A at hanay B, hanapin sa hanay B ang paraan ng paglalagay ng abono na nasa hanay A, isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Tandaan natin, ang pangangalaga ng wasto sa mga tanim ay nakatitiyak ng pagtubo nito at paglaki ng malusog, mabunga at mabulaklak. Pangwakas na pagsusulit. Panuto, gumuhit ng malaking bituin sa loob ng kahon kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tamang pag-aalaga ng tanim, at X naman kung hindi. 1. Bangkelan ang lupa sa paligid ng halaman upang makahinga ang mga ugat nito. 2. Gawin lamang ang pagdidilig sa umaga. 3. Gumamit ng maayos na kasangkapan sa pagtatanim. 4. Haluan ng karagdagang pataba ang lupa kung mabagal ang paglaki. 5. Higit na magiging malusog ang mga pananim kung may sapat na sustansyang taglay ang lupang pinagtataniman. Para sa karagdagang gawain, sumulat ng 5 sistema ng pangangalaga ng halaman sa loob ng talulot ng bulaklak. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.